First, sa DSA, kailangan na unang-una natin malaman is yung array. So, ngayon gagawa tayo ng array na student grade system. So, ipapakita lang natin kung paano nagwo-work ang array, paano yung mga index para starting point ng pag-aaral natin ng DSA. So, since Java yung gagamitin natin, so ang unang part is to declare yung variable na array na gagamitin natin along with its value na grades. So, ang unang gagamitin is yung data type natin and that would be yung integer. Then, meron tayong open and closing na bracket. So, this will identify na yung variable natin is array siya. Then, ang variable natin ngayon ay tatawagin natin siyang grades. And then, mag-a-assign tayo ng value sa kanya using yung equal natin. And then, para mapakita natin yung mga values, kakailanganin natin yung opening and closing curly bracket. So, it's part ng array natin when assigning value sa mismong variable natin. Now, pwede nating i-declare yung magiging variable natin. So, yung variable ang data natin or yung mga values natin, it will be yung 85, for example, 90, 78, 92, and yung last natin, for example, is yung 88. So, sa array ngayon, ito yung variable natin, ito yung data type, along with the identifying na array yung gagamitin natin. And yung assign value natin sa kanya is 85, 90, 78, 92, and 88. So, sa array, meron po tayong tinatawag na index. So, ang index, ito yung sasabihin na natin kung saan natin pwedeng i-access yung mga values na to. So, yung index, it always start with 0. So, 0, 1, 2, 3, 4. So, sa computer natin, it always start counting with 0. Pero of course, kapag tayo yung nag-count dyan, ang una nating sasabihin is 1, 2, 3, 4, and 5. So, sa programming, ito yung kinukuha natin, yung index. Okay, so it always start with 0. Now, kung ang pinaka gagawin natin dito is to have yung average ng student, ang pangalawang gagawin natin is to declare yung data type. And then, after natin i-declare yung data type, yung variable na magko-compute as sum or yung pinaka-total ng mga values natin. Then, as of this moment, wala naman tayong calculation na ginawa and i-assign muna natin yung sum natin into 0. Next part na gagamitin natin is mamaya kasi ang gagawin natin, kukunin natin yung average at kukunin natin yung highest na grade among this value. So, ang gagawin natin is gamit tayo ng int for data type. And then, ang next part is highest kasi nga kukunin natin yung highest na number. And then, kukunin natin or i-assign natin sa kanya si grade at gagamit tayo ng index 0. So, kumbaga, ang nagiging value natin ngayon dito sa index 0 natin is etong 85. Okay, so next part guys, again, ang pinakatrabaho ng line of code na ito is kunin yung index 0 natin, yung 85. Okay, so ang chine-check ngayon natin kung ang 85 ba yung highest. As of this moment, 85 yung highest natin kasi siya lang yung naka-assign dito na part. So, hindi pa kasi natin chine-check yung mga value na to. So, as of this moment, 85 yung highest natin. Now, sa array guys, para mapuntahan natin yung mga values na ito, gumagamit tayo ng tinatawag natin na for loop. So, ang for loop ay ito yung naglo-loop sa mga elements natin. So, ilalagay natin dito for loop. So, ang for loop natin, meron siyang variable. And ang variable niya, for example, is yung I.
So, ang I natin ngayon is of course nandito siya kasi ang gagawin natin equal natin siya sa 0. So, kung naka-equal yan sa 0, automatic nandito siya sa index 0 natin. And ang value na hinahawakan niya ngayon will be yung 85. Now, gagawin natin, tatawagin ulit natin si variable I, tapos ile-less than natin siya sa grades. So, bakit si grades? Kasi siya yung may hawak sa mga values natin dito. Ang unang part ng for loop natin, ito yung tatandaan nyo. Sa for loop, ito yung start ng counting. Ang pangalawa naman, ito yung end ng counting mo. So, since ang for loop mo ay naka-equal siya sa 0, eto siya ngayon. Ngayon, meron kang I is less than to grade. Bakit kay grade? Kasi si grade yung may hawak dito. Okay? Now, gusto mo kasi makuha mo yung haba ng values na to. So, gagamit tayo dito ng dot length. Okay? And then, semicolon natin siya. Now, after nun, gusto kasi natin na si I, yung for loop natin, maglakad siya ng 0 to 1, 2, 3, and 4. So, para mangyari yon, ang gagawin natin, I plus plus ka dito. Then, curly bracket. So, paano ba gumagana yung I plus plus natin? So, let's say, from this moment, guys, ang for loop natin, ang value niya ay 0. So, ang I++, ang meaning po nito, add one value to the existing value. So, ibig sabihin, kung ang existing value mo ay 0, eto siya. So, dito, 0, magpa-plus 1 ka daw. Sabi niya, dito sa I++. So, mag-i-equal na yan sa 1. Now, kung equal niyan ay 1, ang I mo ngayon, mag-move na siya sa value na 1. Okay. So ngayon, sabi niya, add daw sa existing value, mag-add ka ulit ng 1, equal mo yan sa 2. Ang 1 mo ngayon, mag-move na siya sa 2. Okay? So kapag plus 1 ka ulit, equal mo yan siya sa 3. So yung I mo, mag-move na siya sa 3. So yun yung pinakatrabaho ng for loop natin. Now, babalik ko lang siya sa index 0. Kasi ang I natin is naka-equal siya sa 0. Now, inside ng for loop natin. So, inside ng for loop, ang gagawin kasi natin, di ba nga, eto, naglalakad yung I natin. Kukunin kasi natin yung each value kasi kukunin natin yung average. Now, para makuha mo yung average or yung sum ng ating mga value, kukunin natin si sum dito. Then, ang gagawin natin, plus equal natin siya sa grades na meron tayo. And then, maglalagay tayo ng I dito. Para saan yung part ng program na ito? So, si Sam, guys, ang pinakatrabaho niya lang kunin yung total ng mga additions natin. Yung plus equal na nakikita nyo dito, ito yung tinatawag natin na short method operator. So, ibig sabihin, kung ano yung value dito, ina-add mo siya sa value dito. So, kung iisipin natin guys, ano ba yung value ni Sam? 0 siya. Ito. Ngayon, si grades natin, ito yung grades. At meron siyang mga value. Now, mapapansin nyo si I dito. Si I natin is ito siya. So, kung I natin is equals to 0 siya, basically, ang value dito will be 85. So, equal mo yan. Kapag pinag-plus mo yung dalawa, automatic 85 yung makukuha natin. So, yung 85 na to, mapupunta na siya dito. Now, yung next number naman, since naka-I ka, itong I na to, under na yung 0 plus 1 natin, magmo-move na siya dito. So, kukunin niya ngayon yung part na yan, and then ipa-plus niya yung dalawang to, at yung total na makukuha natin, magmo-move siya dito. Hanggang sa makuha niya yung mga numbers dito, ma-add niya yung mga total niya. So, ganun yung trabaho ng line of code na to. Now, sabi ko nga, kukunin kasi natin yung pinaka-total. Now, ang gagawin natin next, kunin naman natin yung highest number among these
value. After nun, ang next part natin, gagawin natin, kukunin naman natin yung highest among this value. So, para makuha natin yon, gagamit muna tayo ng if. So, sa if natin, tatawagin nyo si grades. Okay, so after nun, greater than natin siya sa highest natin. Okay? So, paano ngayon to? Remember, ang highest mo ngayon is si grade 0. So, si 0, ito siya, 85. So, dito sa I natin, i-compare natin lahat ng mga numbers dito. Okay? So, unang number natin is 85. So, 85, 85. So, greater than ba si 85 sa 85? So, cross yon kasi same number lang. So, ang mangyayari, si grade ngayon, magiging 90 siya. So, 90 is greater than 85 ba? So, tama yon. So, ibig sabihin na magiging highest natin ngayon is 90 siya. So, paano natin i-assign yon? So, ang gagawin natin, highest is equal sa grades natin. So, para if ever na ma-compare yung dalawang to, yung 90 mapupunta siya sa highest through this equal operator po natin. Okay? So, eto ngayon yung pagkuha natin sa magiging highest natin. Now, ang gagawin natin next is kukunin naman natin yung average kasi meron na tayong total dito. So, para makuha natin, ang gagawin natin dito, magde-declare tayo ng double. So, yung double with decimals siya, guys. So, compare sa integer natin, ang double po natin ay with decimals. For example, 10.5, 10.10, mga ganun. So, kukunin natin ngayon or magke-create tayo ng variable na average. And then, since double po ang gagamitin natin, i-convert natin kasi naka-integer yung sum natin. So, i-convert natin siya into double. And then, kukunin natin ngayon si sum. So, divide natin siya ngayon sa mga grades na meron tayo. So, ang kukunin natin si grades.length kasi siya yung may hawak sa mga numbers of grades natin. And then, semicolon natin siya. Ngayon, kapag na-divide yan, yung magiging value, papasok siya kay average. So, ano yung pinakatrabaho natin ngayon? I-print out yung mga data na yan. So, gagamit tayo ng system.out.print and then lalabas natin si average. Okay, so si average and then magpa-plus tayo dito, tatawagin natin yung variable na average po natin. Then semicolon natin siya and then same thing, kunin natin itong system.out, print natin siya dito, but since kinuha natin yung highest dito, ang gagawin natin is papalitan natin siya ng highest at kukunin natin yung highest dito. So ngayon guys, i-run natin yung program. Yan. So mapapansin nyo, yung average natin is 86.6. Ang highest naman natin ay 92. So ang gagawin natin, maglalagay lang tayo ng println dito para hindi sila mag-straight line. Yan. So ang average natin 86.6, ang highest natin ay 92. So check natin yung mga value. So ito yung mga value natin at ang highest natin nga ay 92. So pag pinag-add mo yan at dinivide mo siya into 5, ang magiging to average natin is 86.6.